Totoo nga ba na December 25, pinanganak si Jesus Christ? Mga ka-faith, una sa lahat gusto kong pasalamatan lahat ng mga sumuporta at bumili ng ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. And first of all, gusto ko ulit magsabi sa inyo ng Merry Christmas and a Happy 2021 sa lahat ng mga subscriber ng vlog ko. I pray that this coming Christmas na kahit hindi man makapag-gather kayo personally ng mga mahal mo sa buhay or mga relatives mo, huwag natin kakalimutan ang true essence of Christmas is not about the food, it's not about the gift giving or the celebration, Christmas party or the aguinaldo. Ang essence of Christmas is all about the coming of our Lord Jesus Christ. Ito ay birthday ni Jesus. Kung merong isang taong magbe-birthday, at hindi lang isang tao, isang Diyos na magbe-birthday, ano ba dapat ginagawa natin pag birthday? Pag may birthday, di ba nagbibigay tayo ng regalo? So, imbis na ikaw yung makatanggap ng regalo, ano yung bibigay mong regalo para kay Jesus? Di ba? This coming December 25. Ano yung sa tingin mo na hinihingi sa'yo ni Jesus? Na gusto niyang i-offer mo sa Kanya. And sometimes, alam ko na hindi madali yung mga gusto ni Lord para sa buhay natin. Pero lagi mo tatandaan na ginagawa yun ng Diyos, ginagawa ni Jesus na hinihingi niya isang bagay na yun. Kasi hindi yun para sa Kanya. Kasi alam niya na yan ay makakabuti sa'yo. Thank you so much for everything this 2020. And I greet you a Merry Christmas. And a blessed, prosperous 2021. So, kahit na nagkaroon tayo ng mga virus at pandemic or anumang naging problema ngayong 2020, lagi mo tatandaan na ang 2021 will be the best year sa 2020. Back to our topic. Totoo nga ba na December 25 pinanganak si Jesus Christ? Maraming mga ibang sekta na binabatikos tayong mga Katoliko na gawa-gawa lang daw natin yung December 25 na birthday ni Jesus. Hindi raw totoong pinanganak na December 25 si Jesus. Pagan, daw yan, celebration ang December 25. Ang daming mga batikos pagdating sa Christmas. Tanungin mo sila pa yung nangunguna para humingi ng Christmas bonus, di ba? Kung sa tingin nyo, nagkawa-gawa lang namin tong Katoliko, itong December 25, bakit kailangan makiselebrate ng December 25? Di ba? Kasi, ang December 25 ay ito ang official na dineclare ng Catholic Church na kapanganakan ni Jesus. So, dun pa lang kitang-kita na yung authority ng Catholic Church na sinusundan ng buong mundo. Ito yung nilagay na birthday ni Jesus. Gusto ko lang malaman nyo, na ang December 25 ay hindi gawa-gawa ng Katoliko. Ito ay may biblical basis. Kung hindi mo alam yun ang isi-share ko sa vlog na ito. Kaya make sure na tapusin mo tong vlog na to. Gusto ko i-share sa inyo ngayon, bakit December 25 ang birthday ni Jesus.
Okay? Na hindi to gawa-gawa ng Katoliko. Point number 1. The Day of Atonement of where Zechariah entered the temple and then received the good news of St. John the Baptist's conception was on the 7th month of the Jewish calendar. At ito ay tinatawag na Tishre. Sabihin nyo nga Tishre. So, ang Tishre, ito yung sineselebrate ng mga Hudyo tuwing September 22 to October 8 in our calendar. So, ang Tishre ay makikita to sa Leviticus chapter 23 verse 26 to 27. Ito yung Day of Atonement. Ito sabi dito, "The Lord spoke to Moses saying, on the 10th day of this 7th month is the Day of Atonement. It shall be a holy convocation for you, and you shall humble your souls and present an offering by the fire to the Lord." Every Tishre or yung Day of Atonement, pumupunta sila sa temple para gumawa ng offering doon. And dito sa Luke chapter 1 verse 12 to 14, makikita natin dito na yung pagpapakita ni Angel Gabriel kay Zechariah. Sabi dito, "When Zechariah saw him, he was startled and overcome with fear. But the angel said to him, 'Do not be afraid, Zechariah, because your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall give him the name John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice at his birth." So, point number 2, yung birthday ni St. John the Baptist ay sineselebrate nating mga Katoliko tuwing June 24. Okay? Kaya nga, di ba sa San Juan, nagbabasaan doon? Okay? Kasi nga, yun yung birthday ni John the Baptist. Fiesta yun ng San Juan. So, now count 9 months backward from June 24 will end up on September 24, which is ito yung Day of Atonement being celebrated in the month of Tishre, the 7th month in the Jewish calendar that correspond to end September. So, point number 3, habang pinagbubuntis ni Elizabeth si St. John the Baptist, which is 6 months pregnant na siya nun, Mama Mary received yung conception niya that she will conceive Jesus. Di ba? So, makikita natin to sa Luke chapter 1 verse 26 to 30. Sabi dito, "In the 6th month of Elizabeth pregnancy," sinabi dito, 6 months of Elizabeth pregnancy, "God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, 'Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you.' Then Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, 'Do not be afraid, Mary. You have found favor with God.'" So, point number 4. So, mag-count ka ng 6 months from September 24 from the Annunciation of St. John the Baptist. Conception will end up by March 24. So, ibig sabihin, pinagbuntis ni Mama Mary si Jesus on March 24, which was Elizabeth's 6 months pregnancy, which was also the Annunciation of Mary conception with Jesus. Mag-count ka naman ng 9 months from March 24, we will end up by December 24. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, so 9 months. Okay, bakit 9 months? Siyempre, di ba, ang pinagbubuntis sa isang sanggol ay 9 months siya dinadala sa sinapupunan ng ina. Okay? December 24 yon. Pero, bakit 25? Kasi kung 24 siya nag-conceive, so bakit 25? Dapat December 24 tayo nagse-celebrate ng Christmas. Alam nyo bakit? Because the angels appeared to the shepherd about Jesus' birth was midnight. Kaya nagse-celebrate tayo ng December 25. Okay? So, point number 5. 8 days after the birth of Christ, He was circumcised, in which celebrated by the church
on the 1st of January. Kaya nga ang piyesta ng Tondo, first week of January. Di ba yung Santo Niño? Dahil dito yon. Count 8 days backward from January 1, we will end up by December 24. So, point number 6. Elizabeth was 6 months ahead pregnant than Mary. So, Saint John the Baptist is 6 months older than Jesus. Obvious naman, tama? Yung nativity ni Saint John is being celebrated every June 24. So, count 6 months from June 24 will end up with December 25. So, nakita nyo na hindi to gawa-gawa ng Katoliko. Ito ay may biblical basis at may makikita pa tayong mga verse, di ba, na magpapatunay na December 25 nga talaga ang birthday ni Jesus. Na hindi lang to parang sa bingo na nag-draw lots lang ng number. Siguro yung Pope nung time na yun, iniisip nyo, siguro December na lang, okay? Para end of the year, di ba? Para magandang start ang year, okay? Tapos, sige, draw lots natin, anong numbers? So, pagkabunot, lumabas 25. So, hindi siya ganon. Bakit naman gagawin yun ng Catholic Church? Kapanganakan to ng King of Kings, the Lord of Lords, di ba? Our Messiah, Jesus, ang pinaka makapangyarihan sa buong mundo. And yet, huhulaan lang yung December 25, tapos sasabihin pa, may batikos pa, na this is a pagan celebration. Which is not. Yung nalaman ko tong information na to, sobra akong na-amaze at talagang, alam mo yun na, kaming mga Katoliko, lahat ng tradisyon, lahat ng mga celebration na ginugunita namin, ay hindi to invento at ito ay may theological basis at biblical din to. Okay? At talagang pinag-isipan at pinag-aralan. This coming Christmas, we will celebrate the birth of our King, di ba? Our Messiah. Will be the most important day of the year because birthday yan ni Jesus. Kahit may mga problema tayo, kahit may pinagdadaanan, lagi mong isipin na it's not about you. It's about Him. Okay, it's not about you. It's about Him. Si Lord ang bida ng Pasko, hindi tayo. Okay, kaya kung yun yung magiging mindset mo na si Lord ang bida ng Pasko, na iaalay mo yung araw na yun para sa Kanya. How? By, di ba, talking to Him. And ano yung birthday wish mo kay Jesus? Okay, di biro, oo nga. It's a form of prayer when you talk to God. Kahit na si Lord ang may birthday this coming 25, alam mo, kahit siya may birthday, siya pa rin talaga ang magbibigay para sa atin. He was so selfless, He was so generous, and even His own life binigay niya para sa atin. Bakit? Nung simulang pinanganak siya at kinunsib siya ni Mary, alam na ni Jesus ang purpose niya, na siya ay magiging alay para sa kasalanan ng buong mundo. Nung dumating si Jesus, ay isa na siyang regalo para sa buong mundo, para sa kasalanan natin, at para sa kalayaan natin sa kasalanan at sa kamatayan. So, happy birthday, Jesus! And my prayer is matapos na tong COVID-19 and pray for the peace on earth and for the unity of the church. And thank you again for all your support all throughout my journey this 2020. I'm so blessed by being part of your life. This privilege na magamit ko tong platform na to bless and to serve you. Okay? At malapit na tayong mag 70k subscriber. Palakpakan naman dyan. Okay? And meron akong special giveaway sa inyo when we reach 70k subscriber. So stay tuned. Okay? Tulungan nyo ako ma-hit ko ang 70k subscriber. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyo. Okay, so wait for my announcement. Ano yung magiging special giveaway ko when I hit 70k subscribers sa aking YouTube channel. And after this vlog, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. And if you want to support my channel and be part of my supporters group, dito sa baba ng video na to, kung sa Facebook mo to pinapanood, meron ka makikitang support now button. So, i-click mo lang yon. And kung sa YouTube mo to pinapanood,
meron kang makikitang join button. So, i-click mo lang yun. Okay? So, thank you so much. God bless you more abundantly. Mga ka-faith, maraming salamat sa inyong suporta sa ating Katoliko Ako merchandise dahil number 1 pa rin tayo sa Shirtly Marketplace. Dito sa may trending section, makikita nyo, number 1 pa rin ang ating Katoliko Ako merchandise. And hindi lang yon, pati yung ating bagong release na design na I Conquered 2020 with Jesus ay kasama sa ating trending section. Thank you so much mga ka-faith for your support. Paano ka nga ba makakabili ng ating mga merchandise sa Adrian Milag TV merch store? Ganito lang gagawin mo sa ating merchandise store. I-click mo lang yung item na nagustuhan mo. Kunyari, itong I Conquered 2020 with Jesus. Meron tayong extra small, medium, large, XL, 2XL, and 3XL. Pwede mo add to cart yan kung gusto mo pang bumili ng other merch item katulad nito. Yan, add to cart mo lang. Kung ito lang ang gusto mong bilhin, click mo lang yung buy it now. Mapupunta ka dito sa ating order form. So, i-fill up mo lang itong mga necessary information. Huwag mong kakalimutan na ilagay ang iyong tamang contact number dahil merong magte-text at kukontak sa'yo na magde-deliver ng ating mga merchandise item. Okay, so pag na-fill up mo na lahat yan, punta ka lang sa may continue shipping. So, mapupunta ka na sa ating mode of payment. And good news, nagdi-deliver tayo sa buong Pilipinas. Pero ang ating cash on delivery ay available lang sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, at Rizal. Outside these areas, pwede kayong magbayad through GCash, DragonPay, PayPal, and credit card. At nagdi-deliver din tayo international. Kung saan at paano ka pwedeng makabili ng ating mga merchandise item, ang link ay nasa baba sa may description ng video na to. At ilalagay ko din yung link dyan sa may comment section. I-click mo lang yon. Pwede ka rin mag-message sa akin sa aking Facebook page sa detalye kung saan ka pwedeng makabili sa ating mga merchandise item. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.